ayon kay Tony Boy, ano pa yung naikwento niya patungkol dito kay Liza Marcos about the pulburon or about the tsuktsakan? So may nakwento ba siya tungkol sa tsuktsakan blues or orgy or swing? Well, Swinger? Swinger, yeah. Yung parang, Yeah, swinger, right? Yeah. Sa kaalaman ng ating mga kababayan, okay, yung hindi nakakalam, uso po yan sa mga pulboronic. Kapag bangag ka na, nagsiswitch kayo ng asawa o ng partners, right? So, may ganyan bang kwento? Kasi may nakarating sa akin. May ganyan siyang kwento sa akin. Hindi lang si Liza. Anong ginawa kay Kati Binay? Minsan na isama siya doon sa bahay ng mga Marcos. Anong ginawa sa kanya? Inalok siya. Nino? Ni First Lady Liza Marcos. Hindi ako gumagamit. Pero ang sagot sa kanya, ba't nandito ka? Ibig sabihin, kapag ikaw pumupunta ka sa bahay nila, dala ka ng barkada nila, dala ka ng mga kadyari nila, ibig sabihin, dapat gumagamit ka din. Nagsasabi lang po tayo ng katotohanan dahil talaga naman ho, na ang hirap na pamunuan tayo ng mga adik. Alam niyo po yun? Ang hirap kasi kapag adik ka, hindi ho maayos ang pag-iisip mo. Tony Boy, ano pa yung naikwento niya patungkol dito kay Liza Marcos about the pulburon or about the tsuktsakan? Tsuktsakan talaga. Ay kasi, natawa ka. Hindi, kasi may nakarating sa akin na information, I don't know kung napanood mo, na may PSD, yung unang nakarating sa akin na info is nagpatiwakal. Yun lang daw pala ang palabas nila, pero intentionally, by accident, ay ayon sa aking source, ay talagang tinarget yung buhay niya. The reason why, nahuli niya si Zatanas at yung PSG na nagtsuktsakan sila dahil sila ay bangag na bangag. So sa iyo, kaya sabi ko sa iyo, papasukin ko yung mundo mo eh. Papasukin ko yung mundo mo, nakaraan mong mundo. So may naikwento ba si TBF na like pulburo? Aside from that, na nag-offer si Liza ng pulburon, so may nakwento ba siya tungkol sa tsuktsakan blues or orgy or swing? Well, Swinger? Swinger, yeah. Yung parang, Yeah, swinger, right? Yeah. Sa kaalaman ng ating mga kababayan, okay, yung hindi nakakalam, uso po yan sa mga pulboronic. Kapag bangag ka na, nagsiswitch kayo ng asawa o ng partners, right? So, may ganyan bang kwento? Kasi may nakarating sa akin. May ganyan siyang kwento sa akin. Hindi lang si Liza. Hindi lang si Liza Tanas. Ba yan? Liza Tanas. Hindi lang, even then. Like may naging girlfriend siya. Tapos yung isa. Si Tony Boy. Oo, tapos girlfriend din ng isang malapit niyang kaibigan. Tapos secretly, yung girlfriend ng kaibigan niya, nagtsutsuksakan sila. Tapos yung girlfriend din niya, nagtsutsuksakan. So pero sabi niya sa akin, alam. They know it. Yeah. Akala nung girls, hindi alam nung boys. Pero yung mga boys alam. So they play. You know what I mean? So siguro yung mga source, yung source, alam ko si Pastor Kiboloy, sinabi niya yan dati no, bago siya nawala sa limelight kasi hinahunting siya ng mga bangag. So, si Marcos Jr., may naikwento ba o na-witness ka na for sure wala kang na-witness na nagsiswing sila kasi hindi ka nila isasama. Hindi ka nila isasama. So, pero may nakwento ba? Hindi rin ako sasama. So, parang naikwento ba? Ang sagwa. I know. Ay, hindi ka naman bangag. So, definitely, the fact na inoferan ka ni Liza, hindi mo tinanggap, hindi ka talaga sasama. Pero may naikwento ba si TBF sa'yo na about swing with Bangag Jr.? Ako, hindi si Bibi, si Bangag Jr. Hindi siya talaga. Pero yung asawa niya, yes. Pero oh my God. passing lang. Kasi to be honest, I don't wanna, parang ayoko siya talaga na ma-experience ulit or makita or anything. Kasi nga, I have bad experience with that, diba? Ayoko nga ng drugs and everything. Kaya nga sabi ko sa'yo, they hate me to the core, I guess, because I don't do it. Sinabi naman niya sa'yo, di ba, ni Liza, na why are you here? Why are you here? Yeah, why are you here if you're doing the pulburon? Parang this is only for... Siyempre, that time, di ba, may fear ka? Kasi Marcos, yung parang ganun yung thinking ko, di ba? Alam mo yun? Okay. Parang shock. Let's focus on that. Let's make it clear. Kasi alam mo, yung
one thing I like you, na even though I'm trying to push you to tell something, na, kasi gusto ko ma-extract yung mga sinasabi mo. Pero yung sinasabi mo lang kung ano yung na-experience mo, o ano Of yung course. narinig mo. Of So, course. gusto kong klaruhin yan. Walang naikwento sa'yo si Tony Boy Florendo na si Marcos Jr. ay nakipag-swing o nakipag-tsuktsakan sa, sa iba't ibang mga girl lalo during their bangag moments. Wala naman siyang Naikwento. kwento sa akin noon. Pero, ang isa lang na kwento niya sa akin, nagka-girlfriend, something like that. Yun ang nakwento niya sa akin. So, Yun lang. yung ba yung ting 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 ting? So, yun yun. Pero I like this interview. Alam mo kasi, nakaka-stress yung ginawa nila. Gusto ko i-lighten up tong interview na to. Ting, 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 ting. So, tama yun. And fairness, maganda si ting, 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 ting. She's beautiful, diba? I don't know her. I don't know her personally. But, okay. those are the, like any other couple. Syempre, 10 taon din naman kami nagsama. Tsaka, inseparable kami niyan. Okay. Alam mo yun, pag lumalabas ako ng bahay, after 15 minutes, sumusunod na yan. Diba? Pag nabasa mo In love ang lolo mo sa'yo. Pareho Pero naman kami. Pareho naman kami. Inaamin ko naman yun nung kami. Talaga naman, di ba? Hello, hindi naman ako tatagal eh. Yeah, Hindi ako in fairness, mag-TTS, diba? alam mo, binalikan ko yung mga Facebook post mo, no? You were so in love together. You look good together. Kaya meron ka mga doon na pa forever. Sabi ko, wala na yung forever. Alam mo, may Kasi nagsabi ganun kasi yun pag in love ka, di ba? May nagsabi sa akin, sis, huwag mo ilalagay forever, malas yan. Sabi ko, bakit? Basta huwag mo ilalagay forever. Lahat na nagsabi ng forever, hindi naging forever. Kaya buti na lang pala ako, hindi ko nilagay yung forever. Huwag mo ilalagay, sis. No. But, Huwag mo diba? nang lagay. Okay, balik tayo dito kay Liza. So, clear tayo na walang naikwento si TBF na si Marcos Jr. ay nakipag-swing o nakipagpalit, nag-grupo, tsuktsakan blues. Pero si Liza talaga meron. Kilala mo yung binanggit na personalidad? Nakatsuktsakan niya? Hindi niya nabanggit sa akin. Okay. Pero may ibang nagsabi lang. Pero syempre, parang okay. sinabi lang eh. Mas gusto ko pag sa kanya nanggagaling. Hindi ako kasi naniniwala pag sabi-sabi ng ibang tao. Ganun kasi ako. Sa kanya lang. Okay, Mrs. Binag. Mrs. Okay. Ay, Miss pala. Sorry, sis. Okay, Miss Binag. Sa korteng ito, maalala mo ba kung ano o saan exactly sinabi ni TBF sa'yo yung time na yon? Kung matatandaan mo kung anong taon, saan kayo ni Tony Boy nung sinasabi niya sa'yo na si Liza ay nakipag-swing o tsuktsakan? Actually, after nung namin, kasi di ba may restaurant kami, after, hindi ko matandaan ang year. Pero, nag-invite kami ng couple of people, tapos parang nagkikwentuhan lang. Tapos yun, i-check ko nga kung kailan yung pumunta si BBM sa restaurant ko. May picture kasi yun may time yun sa phone mo. May time yun, oo. Okay. And then, i-check ko yun. Tapos, dun yan, nagkikwentuhan lang kami. Yun nga, yung sabi ko sa'yo, pinag-usapan namin na hindi siya people person, kasi sinabi nga ni Tony Boy na hindi siya bagay maging politician, napipilitan lang, yung ganyan. Kasi nga, umiiwas sa tao, di ba? So, tapos biglang, nakainom kasi si Tony Boy as usual. Nakainom lolo mo. What's new? Diba? Tapos nagkikwento siya sa'yo. In a way, may ignorante ako sa mga ganyang kalokohan. Yun, in a way, di ba? Hindi naman ako perfect, di ba? So parang, di ko pa nga alam ano ibig sabihin ng swingers that time. Paano niya kinuwento sa'yo? Paano niya dineliver kung matatandaan mo? Sabi niya, ako yan. Ewan ko dyan, hindi naman maganda, pero... Sera din lolo mo, no? Talaga, no holds bar yung bibig nun. Wala talaga. Paggalit, in fairness doon, paggalit siya sa'yo, yun lang. Ano ang sabi niya, yung babaeng yan? May pagkasinungaling yan, paggalit din sa'yo. Parang magdagdag bawas din siya. Pag-buwis sa ako nga di ba? So, dinidescribe niya si Liza Tanas na, yung babaeng yan, hindi naman maganda. Okay, ano hindi ko alam anong meron. Tapos, mahilig. 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 Yun ang sabi. Hindi niya ba sinabi mahilig sa tsuktsakan? Kasi pwede ka namang mahilig sa pulburon o mahilig ka sa stuffed toy. Hindi kasi, kapag magaganyan na siya, huy, sabi ko, ano ba yun? Sabi ko, ano yun? Sabi niya. Tapos tatawa na yan. Tatawa lang siya. Kasi lasing siya, diba? Yeah. So, kasi ako may nakarating sa akin na information na may certain Daza, okay, nakarating sa akin. Actually, binasa ko yun sa sinend sa akin ng random person, na may certain Daza na sobrang ganda-ganda niya, mag-asawa sila, tapos nahuli niya, ito si babae, nahuli niya yung asawa niyang si Mr. Daza, I don't know, hindi ko lang alam kung sinong pangalan, na nakipag-tsuktsakan kay Liza. Alright? Nagtsuktsakan dahil pareho silang bangag. So, nang nahuli ni girl,
hiniwalayan niya itong si Certain Daza, kaya hiwalay sila ngayon. Ang ganda-ganda ng girl. Pero, hanapin nyo na lang, Google nyo na lang dyan kung sino yung Daza na naghiwalay. So, my question is, imagine mo, may nakarating sa akin na information, tapos may nakarating din sa'yo. Hindi ba nabanggit, baka iisa yung baka iisa yung scenario? Hindi ba Daza yon, Certain Daza, yung kinukwento ni TBF? If I'm not mistaken, katunog din niya nung ting-ting-ting-ting mo. Oh my God! Oo. Katunog din Pero sabi ko nga sa'yo, di ba, sabi ko nga na nagkwento siya sa akin. Tapos parang, when nakalimutan ko, nasa isang grupo kami, kasi pag umiinom sila, alam mo yung mga lalaki, mas chismoso pa sa babae. Sobrang chismoso. I know. Alam mo, akala natin na ang babae marites, hindi. Mas marites yung mga lalaki. Kita mo yung mga basher dyan, yung mga trolls. Kaya Puro lalaki, di ba? Puro sila lalaki. So, malalaman mo doon na talagang iba ang yung pagpapalaki sa mga kalalakihan. Iba yung kanilang hormones. So, okay. So, kasi gusto kong balikan yung Onyate kanina, no? Dahil may nag-text sa atin na galing sa aking Boljak, I think, ang dami talaga nakakakilala dito sa mga taong ito na sinasabi mong polboroni. So, ilang beses na ikwento ni TBF sa'yo na si Liza ay nag-alok ng pulburon sa mga bisita doon sa kasal. May pagkakataon pa ba na naikwento niya sa'yo na nag-aalok talaga siya ng illegal na pulburon? Oo. Maliban doon sa wedding? Dalawang beses lang. Ano yung isa? Polo Club ata. Polo Club ba? Polo Club. Ano ang event? Polo Ano ang Club. okasyon? Hindi ko matandaan. Pero dalawa. Pero yung talagang talagang yung natatandaan ko yung sa isang wedding. Wedding sa Batangas. Yung wedding. Kasi talagang, in a way, kasi the time hindi na siya masyadong gumagamit. Alam mo yun? So pag normal, parang, in a way, your partner, right? You're talking about your partner. Hindi na siya masyadong gumagamit. So, hindi yan uuwi sa akin ng alam mo yun. Siyempre galing siya doon. Hindi siya sa akin uuwi ng Bangag siya. may tama siya. May lasing Magpapalipas muna siya. Magpapalipas muna siya. Kasi talagang, hindi ako matutulog katabi niya. Hindi Okay. talaga. Kasi Di ba, amoy amoy kulob, sorry. Amoy kulob, dapat, ikaw nagsabi yun kasi, may baktol. by the way, ano nga ba yung baktol? But anyway, Body odor. Body odor ba ang baktol? Then bad Yeah. breath. Yan. Oo, kasi lumalabas. Sweat But a anyway, lot. so, Diba? tututok ako doon sa Polo Club. Ano yung mga naalala mong konti doon na si Lisa ay ng alok? May naalala mo ikasyan, hindi, di ba? Hindi. Wala, sinabi lang yan. Ginawa din niya yan dati sa isang birthday, sabi niya sa if I'm not mistaken. Grabe, imagine mo, Yeah. Miss Cathy, itong mga taong ito, nakakalusot sa batas. Di ba? Natatakasan nila yung batas even before their presidency. Yeah. At yung mga maliliit na yung mga nagpupush, or mga gumagamit lang, madalas nasa kulungan mo makikita eh. Yung mga nahulihan lang ng isang paketeng ganyan, nasa kulungan. Pero itong mga ito, sumisigaw na ang pwede ka nilang i-cross-exam katulad ng ginagawa ko sa'yo, yung mga testimonya mo, and they have all the power, the money of the taong bayan, but they're not doing it. So, ayon sa aking source, alright, na itong Noel Onyate ay talagang ito daw ay heavy user ng pulboronic at parang drug den yung kanyang bahay at doon nagpa-party at nag-aalay ay managhahain ng buffet, pulboron buffet. Is that true, Miss Cathy Binag? Ang alam ko, karamihan sa kanila gumagamit. Yun ang alam ko. Doon sa bahay niya. Ang alam ko. Ilang beses ka, kung sinasabi mo yan, ilang beses ka nagpabalik-balik sa bahay ni Noel Onyate? Oh, wow. Maraming beses. Kasi mas una ko siyang nakilala kaysa kay Tony Boy. Doon ba sa bahay ni Noel Onyate, na-meet mo ba? I mean, nakita mo ba si Marcos? Kasi ang pinaka-star dito, ng Pulburon Star, bigyan natin siya ng title. Ang pinaka-Pulburon Star dito, yung mga nakaupo, syempre. Actually, si yung ex mo, it just so happened na ex mo siya, kaya napag-uusapan natin siya, di ba? So, may pagkakataon ba na si Marcos Jr., si Anton Lagdameo, at si Liza Tanas na na-meet mo sa bahay ni Onyate na they're doing the pulboronic session? Hindi. Hindi ko sila nakita doon. Hindi mo siya nakita si Hindi ko Marcos? nakita si BBM. Oo, never. Never mo siya nakita sa bahay ni Onyate? Hindi mo rin nakita si Liza sa bahay ni Onyate? Hindi. Si ang tanong mo, di ba, kung nagpulburon sa bahay ni Yeah, ako nagpulburon. Hindi ko nakita ang nagpulburon. Na-meet Pero- ko one time. Okay, susundutan ko yung tanong. Hindi mo nakita nagpulburon, pero may pagkakataon ba na nakita mo siya doon sa bahay ni Onyate? Oo, isang beses lang. Sino doon? BBM, tsaka si Liza. Isang beses lang. Okay. Dumaan kami. Okay. Tapos, mabilis lang kami nun eh. Kasi parang masama pakiramdam ni Tony Boy. Something like that. Yeah.
So, hindi ko sila nakita ang nagpulburon, pero na-meet ko sila doon. Nakita ko. Hindi ko sila Party na-meet, lang yun. nakita ko sila doon. Nakita mo sila doon. Oo, Nag-usap pero we mo don't kayo, have any- nag-say, wala, nag-hi, nag-hello, wala. Maraming tao. May tao, may mga Pero alam mo, na majority of the mga bisita doon sa bahay ni Onyate, nakasabwat ni Tamba Hudas, dito sa charter change na yon, na gusto nilang isulong, ay talagang ito ay ginagawa nila doon sa bahay na yon. So, Oh, tama kasi- itong informer natin. Oo. Tama Okay. naman. Tama. Sabi nga, alam mo, Marlica, may tumawag nga sa akin, sabi niyang gano'n na, okay lang ba sa'yo? Parang, you're burning bridges. Parang, di ba parang, kaibigan mo din sila. Sabi ko, ha? Talaga? Sabi ko, kasi hindi ko siya naramdaman. Sabi ko, bago nila ako ipag-guilt na kaibigan nila ako, nung time na humingi ako ng help to settle everything, natigilan yung ginagawa sa akin, they don't care. Kahit gaano ako babuyin ng mga kaibigan nila. So parang sabi ko, tas ngayon kaibigan ako. Sabi ko kasi may tendency na sabihin ko kung ano yung story na alam ko. Sabi ko ako, Oh. sasabihin ko lang naman yung gusto ko eh. I mean, sasabihin ko yung hindi gusto ko. Sasabihin ko yung ano yung katotohanan, 'di ba? You know, Yeah. sabi ko nga, you will never imagine yung trauma na inabot ko. Yung may time ayoko nang bumalik ng Pilipinas. Alam mo 'yon, na may time na kung wala akong anak, gusto ko na mamatay. Kasi parang sakit-sakit lang. 'Di ba na parang, my God, 10 years. Tapos bababuyin ka lang. I sacrificed so much. Like lahat ng insulto tinanggap ko. Tapos pinagtatanggol ko siya kahit tingnan niyo yung Facebook ko, how much I adore him and everything. Tapos yung mga taong you thought, konti lang kasi nga, you thought na may edad na, mga lalaki, may edad na mga babae na akala mo na tutulungan ka, bibigyan siya ng wisdom. Hindi. Nagpa-party lang sila, nag-e-enjoy sila, na parang pinagtatawanan nila ako, tinitake yung side niya rather than kalmahin siya. Alam mo yun, ang hirap kasi parang sabi ko, wag na nga lang ako, yung mga anak ko. Di ba parang tuwan-tuwa sila pag binubuli ako. Di ba sabi ko nga sa'yo, kung nagawa nila yan, makakapag-pull out sila ng Bilanggo. bilanggo, they Oo. did it to me. Anong ginawa kay Kati Binay? Minsan na isama siya doon sa bahay ng mga Marcos. Anong ginawa sa kanya? Inalok siya. Nino? Ni First Lady Lisa Marcos. Inalok siya. You want? Sinabi ni Kati Binay, hindi ako gumagabit. Pero ang sagot sa kanya, ba't nandito ka? Ibig sabihin, kapag ikaw pumupunta ka sa bahay nila, dala ka ng barkada nila, dala ka ng mga kadyabing nila, ibig sabihin, dapat gumagamit ka din. Diba? Yan yung isa sa mga nagpapatunay na yung ginagawa noon at ginagawa ngayon, hindi pa rin sila tumitigil. Ano yung mga indicator? Aba, dati-dati, ang nakikita lang natin gumingiwi, si Bongbong Marcos yan. Ngayon, kapag nanonood tayo ng balita, yung ilan doon sa kanyang mga cabinet secretary, gumingiwi na rin. Abay, nakakatakot po. Pagkahugan yan, yung mga namumuno sa atin, aba, saan tayo dadalhin dito? Kung sasakay lang nga tayo ng bus at nalaman natin na yung driver na magmamaneho sa atin ay uminom ng alak, hindi ka ba nervyusin? Ha? Di ba nervyusin kayo? Yun pa. Nasa ilalim ng impluwensya ng ipinagbabawal na gamot. Anong liderato ang ginagawa ngayon sa bansa natin? Bagay, maganda naman, yung ginagawa sa bansa natin ngayon, yung nagpapatakbo, parang nagtitrip. Diba? Nagpapatakbo ng sasakyan, nagpapatakbo ng bansa natin, pero nagtitrip. Diba? Tignan ninyo, yung ginawa. Example na lang doon sa KOJC. Ako, napakatagal ko ng alagad ng batas. Nagmula ako sa pulis, naging PIDEA agent. Pero,
Ngayon lang po ako nakakita na nag-serve ng warrant of arrest na nagkampo pa doon sa lugar na paghuhulihan ng hinahanap nila. Tignan nyo, ang daming binastos, tinapakan, ginurakan mga karapatan. Ang daming mga inosente ang nadamay. Wala ho silang patumangga. Ang galing magpalakad nitong mga adik na ito. Abay, kala na lang nila, laruan tayo eh. Pinagtitripan na lang po tayo. Tingnan nyo po dati, ang dami ko pong mga nakausap sa pagitan ng mga leaders forum. Lalo po dun sa Malabon. Kung saan marami pong mga, ano po, no? Yung sinasabi nga nila, squatter sa area, dun sila nakatira. Binabanggit po nila yung mga ayuda dati na natatanggap nila kay Pangulong Duterte, yung sinasabi mga payout na yan. Ngayon po, wala na. Wala na. Pati ho doon sa mga barangay health centers na dati-dati nakakakuha sila ng gamot sa TB, sa diabetes. Ngayon, kahit medical, wala na. Aba, eh saan tayo dadalhin dito? Eh kung sasakay lang nga tayo na... Ayan na guys, and ngayon lang ito. Ayan na guys, dumating na guys, si Kati Binag. Sabi ko sa inyo eh. Hello! Hello! Ayan na! Ayan na guys! Ayan na guys, ayan na! Ayan na, ayan na! Nandito na kayo ang ating pinakahihintay. Mabuhay ang bansang maisog! Miss Kati Binag! Ayan na, ayan na! Maisog! 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 At kaya mga kababayan, pagbigyan po natin ng panahon sa kauna-unahang pagkakataon, ang bayang Maisog ay nagpapasalamat sa isang matapang na babae na paninindigan ngayong gabing ito at imumulat ang taong bayan na ang ating Pangulo ay Bangag. Please welcome Miss Kati Binag! Magandang gabi, Maisog! Ayan na! Naman ako sa inyo mula nung araw. Nandito kayo. Alam nyo, may mga paninindigan po kayo. Mabuhay po kayong lahat. Huwag po kayong mawawalan ng pag-asa. Basta tama ang ating pinaglalaban, mananalo po tayo. Hindi po kayo mabibigo kasi ang Diyos ang magbibigay ng daan para sa inyong, para manalo kayo lahat. Di ba? Ayan na! Tayo. Diba? So, it's my pleasure to be here. Nakakatuwa. May mga panahon na gusto ko puntahan lahat ng inyong rally. Pero alam niyo naman po, syempre, sabi nga na mag-ingat ako. Pero alam niyo po, sabi ko nga, kung eto yung magiging dahilan para maibuwis ko yung buhay ko. As long na alam natin na ang buhay natin ay sinurrender na natin sa Panginoon. Hindi na tayo matatakot dahil alam natin ito ay isang malaking bagay for us para sa mamamayang Pilipino. Wala na ho akong pakialam. Naumpisahan na ho natin ito, hindi na ho tayo titigil. Kasi alam natin, nagsasabi tayo ng totoo, hindi tayo nagsisinungaling. Sabi ko nga, I have nothing to gain. Wala ho akong mapapala dito rather than telling the truth. Nagsasabi lang po tayo ng katotohanan dahil talaga naman ho, na ang hirap na pamunuan tayo ng mga adik. Alam niyo po yun? Ang hirap. Kasi kapag adik ka, hindi ho maayos ang pag-iisip mo. Kapag adik ka, hindi ka matinong, hindi ka matinong mag-isip. Diba? At ako alam ko po, kasi personal experience ko ho yan. Kasi ang kuya ko ay naging adik. Ang naging kasama ko, naging adik. Naabuso po ako ng adik. Okay lang, sabihin na natin, kung normal, regular na tao, normal na tao na hindi ka nakaupo
mo sa gobyerno, gusto mong mag-addict, bahala ka sa buhay mo. Tama. Pero kapag ikaw ay nanungkulan sa gobyerno, kailangan natin ng mga leader na may paninindigan na talaga pong pinaglalaban tayo. Hindi po duwag at takot kasi wala na silang makukuhang pera. So wag ho kayong boboto ng mga politika na takot. Kasi takot sa presidente, takot sa Speaker of the House, kasi wala silang budget. Dapat sila nagsisilbi sa atin. Dapat sa atin sila takot kasi tayo naglagay sa kanila sa posisyon nila. Mabuhay Maisog! Diba? Hindi eh. Dapat, kaya tayo, wala tayong dapat katakutan. Kasi kayo ang naglagay sa posisyon nila. Ang sasarap nga ng buhay, ilan po tayo? Ilan ang population natin? 120 million, right? 120 million. Isipin nyo, kung 120 million na tao, binigyan ng tag-iisang milyon. That's 120 billion. Sana kahit pa paano gumaan yung buhay nyo. Magkano ang flood control project? Tama! 500 billion. My God! Diba? So yung 500 billion na yun, kung binigyan kayo ng tagpa 5 million pesos, bawat isang Pilipino, 5 million pesos, yung 500 billion na yun, lahat kayo, gumaan na yung buhay nyo. Tama! Pero anong ginawa nila? Ninakaw. Until now, hindi pinapansin. Alam niyo bakit? Kasi never silang naghirap. Ang tao, kapag never naranasang maghirapan o maghirap, wala silang pakialam kasi hindi nila dinadaanan yung dinadaanan ng may hirap na Pilipino. Wala silang pakialam, kundi punuin yung bulsa nila, busugin ang mga tiyan nila. Tingnan nyo naman. Tingnan nyo naman yung ginagawa nila. Tingnan nyo naman yung mga nakaupo. Nakikita nyo how materialistic they are. Magkano lang ang sweldo ng congressman? 200,000. Diba? 100 plus. Sabi na 200,000. Yung iba dyan, 4 million ang relo. Ang sasakyan, magkano? May naka-AMG pa. Alam mo ba magkano AMG? Diba? 15 million. Dumano ako dyan. Naka-AMG kami, McLaren, Porsche, Ferrari, lahat. Alam mo yun, ang sarap ng buhay. Diba? Diba? Ang kakapal ng mukha. So ngayon, dyan sa Congress, ang hamon ko sa inyo, kung talagang for the people kayo, dapat po, ipaglaban ninyo kung ano yung tama. Hindi po kung ano ang tama sa bulsa ninyo. Dahil naduduwag kayo na wala kayong budget. Bakit ho? Tumakbo po ba kayo para magkapera? Yes. Diba? Tumakbo po ba kayo kasi gusto nyong kumita? O tumakbo talaga kayo katulad ng mga pangako ninyo na para pagsilbihan ang mamamayang Pilipino? Sa mga constituent ng bawat kongresista, ang tawag ko po sa inyo, puntahan nyo, mag-rally ho kayo dun sa mismong bahay or whatever kung saan sila nakatira, ipaglaban nila kayo. Huwag silang duwag. Wala silang mga bayag. Nakakahiya. Yung iba nga teacher pa dati or whatever. Pero tingnan nyo ngayon, walang mga paninindigan. Ang pinaninindigan nila, naduduwag sila na malaman na nakinabang sila. Wala kayong bayag! Wala kayong bayag! Wala kayong bayag! Wala kayong bayag! Diyos ko, ay tingnan nyo ho, ako babae, hindi ako politika, hindi ako politician, hindi ako vlogger, wala ako akong kinikita dito. Pero lumalaban ako, eto mga nakaupo, nakikinabang, sumisweldo sa kaban ng bayan. Nung tumatakbo, nangangako ng lahat na halos sa Bisaya ba, hinahalikan ang lupot nyo, kulang ng dilaan yung mga kalyo nyo sa paa, pati split ends yung sambahin. Mukha kayong bayag! Mukha kayong bayag! Mukha kayong bayag! Hindi, pangit nga yun eh. Tama, no? At saka diba, nakita nyo ba, nood nyo as an outsider, nakakahiya. Parang hindi na mga politician kung magsalita, napaka-bully. Gawain na mga adik na brat, na bully, na nanghaharas. Hindi nyo ba nahihalata? Karamihan sa amin lumalaban, puro babae. At binubuli nila Dito. si Bibi Sara. Babae. Sorry. At walang utang na loob. Ganun naman eh, hindi nyo ba napansin?
mapapansin, lahat kaming tumatalikod sa kanila is yung mga taong nagmahal sa kanila, naging kaibigan nila, pero anong ginawa nila? Tama, di ba, manggagamit? After Manggagamit! 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 walang utang na loob. Walang utang na loob! Napakawalang utang na loob. Hindi, alam nyo, hindi ho sila magwawagi kasi hindi sila sanay maghirap. Tingnan nyo po kayo, kahit umuulan nandito, sila ba pupunta sila dito? Hindi, di ba? O kaya magrarally? O, sabihin nyo na, pag binigyan kayo ng ayuda, tanggapin nyo kasi sa inyo yun, pera nyo yun. Hindi mo pera yan! Hindi mo pera yan! Di ba? Hindi mo pera yan! Hindi Hindi mo pera yan! Grabe, ang sarap ng buhay. Lalaki ng properties. Ayan nyo, marami pang lalabas. Mabubuking. Kaya alam nyo, huwag kayo mawala ng pag-asa na akala nyo ang tagal, ba't di pa nangyayari? Kasi sa totoo lang, sabi nga, di ba, ang Diyos mapagpatawad. Di ba? Ngayon po, may paraan din ang Diyos para mabigyan nila, magkaroon sila ng realization to change. Hopefully, makapagbago. Sa paano pong paraan? Sa paraan po na binigyan, katulad nga, nabubuking yung mga kanilang pagkakamali. Diba? Nabubuking yung kanila, nilalantad sa madlang tao, saka, pasensya na hindi ako masyadong straight, masyadong malalim magtagal, na medyo ano, pasensya na ho. So, diba, parang hindi po, hindi pinababayaan ng Diyos, na hindi ninyo makita ang mga maling ginagawa nila. So, binubuking yung mga kapalpakan nila, ang pagnanakaw, at pinapaya na sila. Para ma-realize na, naku, napapaya na ako. Naku, kawawa naman ang pamilya ko at mga magiging apo ko. Ang iiwan kong legacy is kahihiyan kasi nagnanakaw ako at gumagawa ako ng kamalian. Pero, pag hindi pa rin sila nagbago, yun na, mararanasan na nila ang latigo ng Panginoon. Diyos ang sisingil. Kakampi natin ang Diyos.